Hindi biro, mga kapatid, ang pinagdaanan ng mag-asawang Zacarias at Elizabeth, sapagkat bago pa tanggapin nila ang mabuting balita na magdadalang tao ang matandang baog na si Elizabeth, sila'y naglilingkod na sa simbahan o sa templo. Matagal na si Zacarias bilang isang saserdote at palagi niyang kasama ang kanyang asawa. Ang kanilang tanging hiling sa Diyos ay bigyan sila ng anak. Pero nahusgahan na sila ng mga tao dahil ang pagkakaroon ng walang anak na isang babae ay nangangahulugan na ang pabor ng Diyos ay hindi sumasa kanya. Kaya nagmumukha silang katawa-tawa sa mata ng mga tao at maaaring sabihin kay Zacarias, naturingan ka pa namang saserdote at nandiyan ka palagi sa templo araw at gabi. Bakit hindi man lang kayo nagkaroon ng anak? Nangangahulugan na malayo ang pabor ng Diyos sa inyo. Kadusta-dusta ang inyong kalagayan dahil wala kayong anak. Ganyan ang mga linyahan ng mga punanang tao sa kanila. Pero sa kabila nito, mga kapatid, sila ay malugod na naglilingkod, tapat at masunurin sa kalooban ng Diyos. At yun nga ang kanilang panalangin palagi na sila'y magkaroon ng anak. At ngayon nga, sa pagkakataong ito, si Elizabeth ay nagdalang tao. Isang bagay na katakataka, malaking himala, sapagkat maliban sa kanyang katandaan, siya'y totoong baog, wala ng pag-asa na magkaanak pa, pero pinapangyari ng Diyos ito. Ito ay isang hudyat na nagsasabi na aalisin ko ang kadustaan sa inyong pangalan. Hindi ka na nakakahiya sapagkat magkakaroon ka na ng anak. Sa wakas, ang leksyon, mga kapatid, ay gaano man katagal ang ating paghihintay, kung tayo'y matyaga na sumasampalataya at naglilingkod sa Diyos, sa atin ang katuparan ng ating mga ipinapanalangin. Marami-rami sa atin ang matagal na rin naglilingkod dito sa simbahan. Ang iba sa inyo'y tumanda na rito, nagkaanak na, apo at lahat na. At mayroon tayong mga tanging panalangin na hinihingi sa Diyos na sana'y tayo magkamit ng kaganapan at katuparan nito. Pero kung minsan ay hindi pa natin nakikita na ito'y nagaganap sa ating buhay. Ang pagkabaog ni Elizabeth ay isa lamang sa sitwasyon. Pero kung tutuusin, maaari rin namang tayo baog sa pananampalataya. Baog ang ating emosyon sapagkat hindi tayo makadama ng pagkalinga at malasakit sa kapwa. Baog ang ating pag-iisip sapagkat hindi tayo nakapag-iisip ng tama. Palagi tayo naghahangad ng mga bagay na makasarili at layaw sa buhay. Baog ang ating pananampalatayang espiritual sapagkat di natin nakikita kung paano gumagalaw at kumikilos ang mabuting Diyos sa ating buhay. Maraming iba't ibang uri ng pagkabaog ang tao. At siguro ito'y hinihingi natin kung ano man yung dominante sa ating buhay. Kaya ang panawagan ngayon ng Ebanghelyo ay magtiyaga tayo, manalig tayo palagi, at huwag manghihinawa o magsasawa na manalangin sa Diyos. Sapagkat hindi tatanggihan ng Diyos ang taong totoo na nananalangin at kumakapit sa Kanya. At may palaala sa atin si Propeta Malakias sa unang pagbasa. Sinasabi niya na ang darating na isusugo sa pangalan ni Elias. Siyempre, ang isusugo ay si Jesucristo. Para siyang isang apoy na tupugnaw at dadalisay
upang lumabas ang kinang ng ginto at perlas o ano pa mamahalin na mga alahas, kinakailangan itong magdaan sa matinding apoy na parang isang bolang apoy. At ito mga kapatid ang sinasabi ng Diyos. Maaaring tayo dinadalisay at nililinis lamang ng Diyos sa panahon na tayo nandirito palagi, kaya hindi natin makita kaagad-agad ang resulta ng ating mga ipinapanalangin. Kaya mahalagang nagpapatuloy pa rin tayo at nagtsatsaga dahil may katuparan ang lahat ng bagay na ating hinihiling at hindi tayo bibiguin ng Diyos. Kaya ito isang mabuting balita para kina Elizabeth. Maging ang pangalan ng bata ay naging tampulan ng pagtataka ng mga tao bakit magkakaroon ng pangalang Juan ang batang yan. Samantalang wala namang may ganyang pangalan sa inyong pamilya. Dapat lamang ayon sa kaugalian ay Zacarias ang ipapangalan sa kanya. Pero ipinamalita pa rin ni Elizabeth na Juan ang kanyang pangalan. At ang kumpahirmahin sa kanyang ama na si Zacarias kung ano talagang ipapangalan, isinulat ito sa papel sapagkat hindi pa siya makapagsalita noon, ang pangalan niya ay Juan. At mula noon, nabuksan ang kanyang mga labi at naawit niya ang pagpupuri at pasasalamat sa Diyos. Kaya mga kapatid, ang tawag dito ay Zechariah's Canticle o awit ni Zechariah. At ito mga kapatid ay isang himala pa rin. Nakita ng mga tao na mula nung sabihin ni Zacarias na Juan at nabuksan ang kanyang mga labit siya'y nakapagsalita, ang mga tao ay nanggilalas at nagsabing, ano kaya ang batang ito? Anong mangyayari sa kanya sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Diyos? Mga kapatid, kapag inalis ng Diyos ang kadustaan sa ating pagkatao, lalo na ang kadustaan ng kasalanan, tulad ng nangyari kay Zechariah, makapagsasalita tayo, mabubuksan ang ating mga labi at ang mamumutawi dito ay mga papuri, pasasalamat sa Diyos at tanging pasasalamat lamang sapagkat nakita natin sa wakas ang kabutihan ng Diyos na gumagalaw sa ating buhay. At kahit ito'y nagtagal, tumanda na silang mag-asawa, saka lamang natupad ang lahat, ibig sabihin sa kahuli-hulihan, vindicated pa rin sila, na wala na ang kanilang kadustaan, naging masaya sila sapagkat sila'y nagkaroon ng isang anak na may tanging papel na gagawin sa pagliligtas na isa sa katuparan ng Panginoong Hesukristo. Kaya matuwa tayo mga kapatid at umasa at magtiwala sa Diyos na kung meron man tayong mga pinagdadaan ng may mga kabigatan sa buhay, tulad ng mga pinagdaanan ng mag-asawang ito, ang paghamak ng tao at pagtatawa sa kanilang mga kalagayan, pero sa kabila nito sila'y naging masunurin sa kalooban ng Diyos, pasasaan ba at mabibindicate sila? Aalisin ng Diyos ang anumang karumahan sa kanilang pagkatao at sila'y magiging kalugod-lugod, hindi lamang sa mata ng tao, kundi hindi sa lahat sa mata ng Diyos sapagkat sila'y tanging pinagpala tulad ng mahal na Birhen at ni San Jose. Kaya magpatuloy tayo mga kapatid habang papalapit na ang pagsilang ng Panginoon na magdadala ng mabuting balita upang sabing ay parang isang apoy na pugnawin at tupukin ang anumang kasamaan sa ating buhay, tutuparin niya ito sapagkat ito ang kanyang misyon sa ating lahat. Manampalataya at magpasalamat sa Diyos at hingin natin palagi sa araw-araw ang kanyang paglilinis at pagdadalisay sa atin. Amen.